Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 23, 2024. So, very late na po yung upload ko. So, pasensya na. So, naka-celebrate tayo ng Chinese New Year. So, yung mga boss namin na Chekwa. So, naglibre sila. Kaya medyo napaka-okay pa tayo kanina bago tayo nakagawa ng vlog natin. Ayan. So, marathon review na lang po yung gagawin ko dito sa review natin para mapanood nyo siya kahit medyo late na po. Okay? Kasi gumaganda yung market natin. So medyo good closing ulit tayo, 6,621.88 po siya. So malakas yung mga blue chips natin. So 0.58%. Marami sa kanila is mga blue chips yung gumalaw dito sa market natin. Actually sila yung malakas yung recovery. Yung mga small caps natin na iba, hindi pa rin natin masyadong mapansin. Pero may mga nag-breakout na. So may mga gumalaw dito sa mga stocks natin. Okay? So ito po yung mga pinag-usapan na stocks for today's trading natin. So Monday yung nauna, gumaganda yata yung funda ni Monde. So marami tayong na-post sa Twitter, pwede niyo i-double check. Mamaya kasi hindi ko na siguro makikita lahat. Si Monde, gumaganda na daw yung kanyang fundamentals naman. So nag-up siya ng 3.01%, breakout candle yata to. Pero okay, so tingnan natin kung matutuloy yan. Meron siyang 57 million na net foreign sell sa market natin. So by the way, net foreign sell pala tayo 421.62 million. Baka untog ulit tayo dito sa mag triple tap tayo dito sa malapit sa 6,700 naman. JP Cap, so nag-profit taking na yata kanina. So nag-inverted yung Dow G, yung candle natin. Pero umakit siya ng 3% kanina, 2%. So sunod na green siya eh. So profit taking muna. Negative 0.16 percent for today. And then meron pa rin siya, net foreign buy pa rin siya ng 84 million. Tapos si Crete, actually yung mga REITs, sina RCR, pansinin nyo yung mga REITs natin, medyo maganda na po yung galaw. So isa dito si Crete, kasi meron nga siyang ongoing na IPO by March, di ba, si CREC. So 0.37% up siya, pero tignan mo yung chart, silipin natin mamaya. Kailan net foreign sell din siya, negative 25 million net foreign sell. FGen, marami yata may hawak kay FGen, wala naman tayong catalyst. So nag-up siya ng 1.11% and then 394K net foreign buy. SCP, pullback ulit, o pullback muna, negative 1.54% and then meron siyang 1.15 million na net foreign selling sa market. And then yung paborito natin, si property, Ali, ayan, naka-recover na po siya. Hopefully, masundo na yung mga naiwan dun sa bandang taas. So nag-up siya ng, malakas siya, 2.85%. Tapos bumalik na yung foreigner na 120 million last time, di ba? Meron siyang 96.75 million na net foreign buy dito sa market. Ayan. So ang worry ko lang dito sa rally natin na to, sumabay na lumabas yung foreigners. Kasi meron tayong ini-expect na ilalabas yung mga inflation data sa bandang US naman natin eh. Hindi ko pa nabuksan yung hindi ko nasilip yung galaw ng ng US market kasi nga nagre-review ako mag-aalas 11 na po. Ayan, pasensya na dito sa late na upload natin. So, yan po yung ating mga trending stocks. Disclaimer guys. So, pakibasa na lang. Hindi ko na siya babasahin. Due diligence na lang po sa stock na gusto mong bilhin. And then, as usual, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Subscribe ka lang guys or join ka dito sa trading group natin kung gusto mo. Meron pong open po palagi yan. At sa mga nakasubscribe, salamat po. Check mo yung trending stocks, company reviews, sample trades, basic indicators, fundamentals, risk management. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Medyo tayo dito. Wala muna tayong nilalaro ng mga play to earn games. Social media, Facebook account, Facebook page, yung ibang website, Bodega Peak, Money Earners. So alam mo na yan. Shortcut tayo ngayon. Tapos tingnan natin yung summary ng index. So ito yung ayaw natin syempre. Net foreign sell tayo kahit na umakyat yung market 421.62 million na net foreign sell. So baka meron tayong pullback for the coming few days. So meron tayong, ang winners natin is property 1.09 at saka si finance 1.05%. So berde naman lahat ng mga indicators natin. Okay? So ito yung mga binili ng foreigners, BDO, BPI, Metrobank, SLF, FGen, Spinec, ANI, EMI, DMC, EMI, hindi yung paparamdam, no? Ali, RLC dito at saka si SEB. Monde. So ito yung mga lumalabas sa kanya. Preliminary core earnings guidance up by mid-teens. So medyo gumaganda na po yung earnings kaya po pumipitik si Monde
Foreign funds sold, Security Bank, UBP, AP, MER, SCC, CNPF, IMI, SSP, ACAB, A-REITs, dami pala, Globetel at saka si Converge. So firms participate in MER power supply bidding. Ano ba to? BOJ keeps ultra low interest rate. So sa atin kasi ang balita, hindi babawasan yung ang taas na interest natin, 6%. So hindi pa daw babawasan. So malalaman natin by February, alam ko February 15. So all sectors gain led by property. Finance is up din siya. Balay allots more funds for commissary, ICT. Chief focus to full concession contracts. So ito na yung Sky Cable sa PLDT na isang araw pa yan. Ayala Corporation approves more transparency of trading of its stocks, says restriction and disclosure will also cover trading Ayala firms such as Ali. Ayan. So maganda yan para alam natin yung binibili ng mga executives. CPG prepares premium project launches, ABS, okay na yan. Bank of Japan, ICT divested in PTIC, TSI, JASA, Prima, fully owned, Far East has fully divested 80% black. Ayan, so meron siyang divestment. Asian Equities, okay kanina. Wilcon, Bipo, targets to open 100 store. PLDT, okay na yung Sky Cable, si Mer. PNX, holds importation of diesel gasoline. So bumibili na lang daw siya sa locals. Robinson, yung aking paboritong stock. So hindi ko alam kung anong closing nito kanina. Monde, okay yan. ICT, divest, now collaborates with Singapore-based satellite operator Bloom Resort on track and aiming to open its casino in Quezon City and breakout na siya. How to make 2024 very profitable year. Ayan, so basahin natin ito galing kay Ma'am April. PNX buys local instead of imported fuel. Wilcon Construction Supplies aims to have 100 stores. PNX, Monde, okay na yan. MER, CPG, plans to launch 2 projects in first half, part of expansion strategy. Japanese equities, okay siya kanina. Okay, so hanapin ka na lang Sky Cable, okay na yan. PNX, basa na natin. Okay. Tapos yung galawang kahapon na yan. So konti lang naman pala yung post ko. Okay kasi yung galaw nila kahapon. Kaya yung kanina umaga, medyo okay din yung sentiment ng markets po natin ngayon. Hindi ko napansin kung okay ba siya or hindi. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto mag-support po ayan, kahit late na, nag-upload pa rin tayo. So yung mga gusto mag-support, gustong sumali sa trading group po natin, open po yan, si Patreon channel. Okay? So double check nyo lang po. So refresh natin to. Okay. So yung history ng galawan natin for today, umaga pa lang, berde na pala tayo. So unti-unti, umakyat naman siya and then nag-close tayo is 0.58%. So 6,600 ulit. Medyo malapit tayo. Kailan baka mauntog. Kasi meron tayong 421 million na net foreign sell. Tapos mahina din. 3.55 billion. Okay, nanguna sa loser si Converge. Mahina talaga. 1.8. CNPF minus 1.58. Tsaka si AC, nag-drop din siya. 1.09. So panalo dito, kanina umaga si JT Cap pero nag-pullback siya Monde 3.01, si Ali 2.85, Metrobank 1.93, Bloom 1.75, ASEN 1.72, and si Jollibee paket pa rin 1.23%. Ayan. So majority is mga blue chips yung maganda yung galawan po. So dito sa small caps natin o dito sa mga winners, Tugs 6% plus, bumalik si plus anong buhay. 4.87, PNX 4.35, Max 3.03, Monde 3%, Ali, and Costco 2.67, SSI 2.64 at saka si Del Monte 2.48%. So dito sa losers natin si Lotto, ayan pullback na. 6.52% si Web. So binabawi din minus 5.85%, Balay minus 4. Yung mga pumitik yan. FCG, nag-pullback si FCG natin 3.13%. Si Green, minus 2.08. ABS, so mukhang tapos na yata yung kwento. Minus 2.2%. ABA, minus 1.85. Si X, niya paramdam minus 1.82% naman. Okay? So yun po yung mga galawan natin. So, mabilis lang yung review natin kasi late na po. So, unahin natin si Monde. So, based doon sa nabasa natin sa Twitter, gumaganda yung ano niya, yung funda. So, gusto yatang pitikin si Monty natin. So, actually, ang immediate na resistance 8.9. Pero based sa mga review,
na nababasa natin sa kanya. Mukhang maganda naman. Hopefully, yan yung catalyst niya. Meron siyang breakout dito sa area natin na to. Tingnan natin kung abutin niya yung resistance yan. So, parang meron naman siyang higher low formation dito. And then, meron siyang volume for today's trade. Kailang net foreign sell pa rin yung ano eh. Nakita natin. So, anyway, titignan natin kasi bumalik yung ano eh, sentiment ng RSI movement natin sa kanya. O, baka naman masyadong bias. Ayan. Lagay ko muna dito. 8.86 and then meron tayong maliit na ascending triangle. So, tingnan natin kung matuloy yan. Kung medyo malapit na tayo dito bukas, saan mo 9.8. Kasi yung mga nakikita natin na sentiment parang gustong i-push si Monde. Ayan, tingnan natin. Depende pa rin naman kasi may nakikita tayo na net foreign sell sa kanya. So 3.01% up for today. Meron siyang 57K net foreign sell. Salisbury UBS ang buyer and then Salisbury Star All yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay, so bullish yung sentiment kay Monde. Next, JT Cap. So pullback na. Ang laki ng ano. Laki ng candle niya kasi from the past 2 days. Mantakin mo, makyat siya ng halos more than 8% o 9%. So profit taking talaga yung pwede mangyari kay JT Cap. So resistance 667. So baka mag-retest tayo dito sa dito sa MA9. Ayan. So expect na lang kasi yung candle natin medyo bearish po yan eh. So based sa price action, okay pa naman siya. Lahat ng indicators, MACD at saka RSI is okay naman siya. Kaya lang kasi ano yan, profit taking candle. So baka nagalisan muna yung iba. Tingnan natin yung JT Cap. Pero net foreign buy naman siya. So negative 0.16% plus naman siya, 84 million. Net foreign buy, Papa UBS ang buyer and then Papa Salisbury. Pero obvious na meron siyang profit taking kasi ito profit taking candle yan eh. So umakyat siya, bullish siya, pero pagdating ng hapon is binuhusan. So may liquidation na nangyari naman sa kanya. So anyway, tingnan natin. Malay mo, umakyat naman siya. So depende. Pero ako, ang personal expectation, pag may inverted Dow G, magre-retest yun maghanap ulit ng support level. So watch out na lang kung meron kang hawak na JT Cup naman. Okay? So next, CREEP. So actually, hindi lang naman siya eh. Nag-inverted Dow G din. Si RCR, di ba, naka-recover na. Ayan, so laki ang taas ni RCR. Si E-REITs. Saan ba si E-REITs? Ayan, naka-recover na. Ewan ko si M-REITs. Ano ba to? O yan, nag-recover na rin. Tapos sino ba? DDMPR, nag-recover ba to? Hindi masyado. Si Philrate, ano ba nangyari? Hindi rin masyado naka-recover. Anyway, so yung mga rates natin, mga rates natin, maganda yung galaw. Tapos ito naman, may catalyst naman siya. So ito yung magkakaroon ng IPO by March 2024. So meron siyang initial resistance, so nag-resist sa 2.7. Maganda sana kung medyo solid yung candle natin, hindi inverted Dow G, yung galaw. So medyo overbought na pala siya. So makita mo dito, more than RSI 70. Pero ang laki ng volume niya na nag-reflect sa. Marami nag-trade sa kanya kanina. So okay din yung MACD at saka RSI formation. Normally, pag ganyan, okay naman yung candle niya. 0.37% kailan net foreign sell. Minus 25.2 million net foreign sell si CREET natin. So JP Morgan, CLSA ang main buyer at saka CLSA call yung ating pinaka main seller. So CREC, yung pinaka-catalyst nitong si grits natin. Okay? Next, FGen. Hindi ko alam kung anong catalyst. Pero, okay. So, pwede naman, pwede. Kasi nag-breakout na siya. Meron siyang malinaw na breakout. Nag-breakout sa MA100 at saka breakout sa downtrend na channel formation natin. Okay? So, okay din yung RSI at saka yung ating MACD formation sa kanya. Medyo konti lang yung kulang ng konti yung yung volume natin. Pero kinaya niya, tinulak niya. So siguro pag ganyan pa rin yung volume niya bukas, pwede niyang itulak pa. So resistance is dito. Ayan. So dito yung resistance niya. Medyo malayo, no? So kasi nakapasok siya dito. Ito yung trading range natin kay FGen. Ayan. So medyo nakapasok siya. So yan yung ilalagay natin na resistance. 18.94. Normally, pag nagbo-bullish si FGen, dumidiretso naman. So meron siya mga bullish na galawan dito last time. Okay? So yung pullback niya, yun yung obvious na break sa trend naman niya. Okay? So hopefully, good news. Mukhang maraming nakapondo kay FGen kasi may nakita ko nagpo-post 3 o 4 yata kay siya lang nagpo-post para kay FGen.
Hindi ko alam po para mag-trending siya. So 394,944 net foreign buy. Call Sun ang buyer and then Eagle Call yung ating pinaka-main seller. Next, SGP. Yan ba nangyari dito kay SGP natin? Okay, so parang hirap dito sa bandang taas. Okay, okay na rin kasi kung halimbawa medyo naipit ka dito, nag-drop siya ng 13% and then pinalik niya ng 11%, okay na, di ba? So medyo okay na. So nagre-resist pa rin siya. So meron tayong retest bukas dito sa MA9. Hopefully, pag hindi niya kaya dito sa 7.38 kasi medyo yung dalawang candle natin tatlong candle morning evening star, di ba? So medyo bearish yung candle natin sa kanya. So okay na sana kahapon pero ayan. So natuluyan ng negative candle si bearish engulfing candle si SCP natin. So okay pa rin naman lahat ng indicators niya, hindi pa rin naman siya totally obvious yung break niya kasi may konting silip dito. So magiging obvious yan bukas kung wala kasi siyang volume hindi niya maitulak kung medyo ilalim siya dito below 7.6 na level naman. Okay? So based dito sa price action ni SCP, wala na bang catalyst? Minus 1.54% drop, minus 1.15 million at foreign sell. Regis Gold Star ang buyer at BDO Salisbury yung ating pinaka-main seller. Nag-shortcut tayo na nakalimutan ko yung US market natin. Mamaya last natin yung galawan sa US. Tapos si Ali, okay, so paborito natin to. Ayun, naka-recover siya. Laki din ng recovery niya. So umabot din siya ng halos 8% o more than 8% yung recovery ni Ali natin. So isa sa malakas sa property, si Ali natin nag-support dito sa 31.59 ngayon. Itatry niyang i-break tong 34.77. Normally, nabi-break yan kapag merong tagatulak. Tapos, syempre, may rally kasi. So, medyo maraming sasabay ulit sa galaw niya. Pero tingnan natin, kasi nahirapan siya last time dito sa Erinto. Siguro kung meron siyang 100 million na net foreign buy, kaya niyang basagin yung 34.77. So, bukas, bantayan natin yung net foreign buy na makikita natin kay Ali naman natin. So yung iba na tingnan mo natin yung price action, yung ibang properties natin. 2.85% up, ayan meron siya. 96.78 million at foreign buy. UBS, ayun, JP Morgan. Yung buyer natin, Star All Call yung ating pinaka-main seller. Tingnan natin yung iba. Robinson. Okay, so good candle pa rin. SMPH. Mga properties medyo nahirapan. BLL. Medyo mahina din. CLI. Okay. Si CLI talagang napako na dito. Ang tagal ng sideways nito si CLI natin. Okay. So, balik tayo dun sa galawan. So, tingnan natin bukas. Medyo prone na to sa profit taking kasi 8%. Parang yung nangyari kay JT Cap, di ba? So, makit siya ng 2 araw na malakas. Biglang nagkaroon ng profit taking. So, ang maganda makita sa kanya, actually, dapat hindi tayo makakita ng inverted Doji. Dito, mayroon siyang inverted Doji last time. So, tapos nasundan ng mga bearish candle naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Silipin natin yung US market. Nag-shortcut tayo, kakamadali. So, yung galaw ngayon, so alas 11 na yung review ko dito. S&P Futures, positive siya. Rather, ito na, yung trading na, 0.12%. Dow Jones, negative 0.21 and then Nasdaq positive 0.21. So medyo sideways. Baka ganyan din yung galaw natin bukas. European market pullback and then Asian markets is recovery siya. Maliban dito kay India. So medyo na-isolate si India. The rest, verde naman po yung galawan natin sa kanila. Okay? So yun lang muna yung ating review. Pasensya na, medyo late. Gong si Pachay sa mga kasama natin na Chekwa. May lahing Chekwa kasi magcha-Chinese New Year na nga po. Ayan. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group dito sa Crypto Ko To, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, at saka yung Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali lang po kayo sa Patreon channel. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.